At hanggang ngayon, iisa pa lang ang bansang nakagawa ng ganitong imposible. Iyon ang CH-47 Chinook. Ang dambuhalang eroplanong ito ay mahigit 600 taon nang ginagamit at wala pang ibang bansa ang nakatumbas nito. Sinubukan ng China, ng Russia, pati ng dating Soviet Union, pero lahat sila nabigo. Bakit? Dahil sobrang komplikado ng disenyo. Gumagamit ang Chinook ng dalawang higanteng rotor na umiikot sa magkasalungat na direksyon. Kailangan laging sabay ang ikot ng mga ito. Kung madulas man ng kahit kalahating segundo, puputok at madudurog ang buong eroplano. Tinangkang gawin ito ng mga Soviet gamit ang Yak-24 at ng China na gumawa ng prototype, pero wala ni isa ang lumapit sa tagumpay ng Amerika. Tanging ang US lang ang nakasolve ng ganitong klase ng mechanical na precision. At hindi lang iyon, hindi lang siya nakakalipad kundi mas mura na ang pagpapatakbo ng bagong CH-47F kumpara sa lumang D model. Bumaba ng halos 20% ang gastos kada flight hour, kaya nakakatipid ng bilyon-bilyon. Ibig sabihin, ang Chinook ay hindi lumang relikya, kundi isang tunay na obra maestra sa kasaysayan ng aviation. 6 na dekada na ang lumipas, pero hanggang ngayon, habol pa rin ang buong mundo. Alam mo ba na ang layunin ng paggawa ng Horton H-18 ay para bombahin ang New York noong ikalawang digmaang pandaigdig? Palihim na gumawa ang mga Nazi ng isang pambihirang bomber na tinawag na Horton H-18. Kaya nitong lumipad patawid ng Atlantic at diretso patungong New York. Mahirap din itong madetect ng radar at ang bilis nito ay doble kumpara sa mga eroplanong gamit ng Allied Forces. Ang Horton H-18 ay may 4 na crew. Ang haba nito ay 62 talampakan, habang ang pakpak ay umaabot ng 131 talampakan na may 1615 square feet na wing area, isang higanting sukat para sa panahong iyon. Gumamit ito ng flying wing design at pinapagana ng 6 na Junkers Jumo 004B turbojet engines. Kaya nitong magdala ng 8,800 pounds ng bomba. Mayroon din itong defensive turret at mga makina na nakatutok sa harap para sa depensa. Ayon sa plano ng German High Command, lilipad ito mula Europe, tatawid ng Atlantic at tutumbok direkta sa mainland ng US, partikular na sa New York. Ayon sa disenyo, kaya nitong umabot ng halos 5,000 milya, sapat para sa transatlantic bombing. Pero nanatili lang ito sa drawing at modelo. Dahil kulang ang teknolohiya at resources ng Germany noon, hindi talaga natuloy ang paglipad ng H-18. Kung natuloy ito, baka iba ang naging takbo ng kasaysayan ng World War II.